Have a blessed Monday, everyone. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at binigyan naman tayo ng panibagong gabi upang atin pong pasalamatan at papurihan ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng panibagong sigla, kalakasan, upang tayo po ay makapaglingkod sa araw-araw ng buhay na ito. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid po natin, na patuloy po nating nakakasama dito sa Faith and Devotion, na naroon ang inyong pakikiisa at pakikipanalangin, na tunay na tayo po ay nagkakaroon ng ganitong pagsasama-sama upang mapalakas po ang ating spiritual na kalagayan sa ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kapatid po natin na patuloy pong nakakasama natin, every time na tayo po ay narito sa online ministry ng Faith United Baptist Church, binabati ko rin ang family ng Faith UMC, Saan man kayo naroon ngayon, ano man ang inyong pinagkakabalahan, have a blessed Monday po sa inyong lahat. Maging sa mga kapatid po natin na nasa bandang Manila or nasa probinsya ng Cagayan, Isabela, nasa norte o saan man kayo sulok ng lugar naroon dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao, have a blessed Monday po sa inyong lahat. At ganun din sa mga nasa ibang bansa, mapagpala at mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Kaya naman ang aking panalangin, ingatan po kayo ng Diyos na makapangyarihan. Hello po sa mga taga-Antipolo, yan. Kay Ate Eloida and family, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa Antipolo United Baptist Church. At sa atin na patuloy pong nakakasama sa panalanginan dito sa Faith and Devotion, hindi lamang sa mga nasa ibang bansa, maging sa mga kapatid po natin dito sa Batangas, na laging nakikinig at nakikipanalangin sa ating mga kapitbahay dito sa Balintawak, Bolo, Bawan, Batangas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At the same time, naway maranasan po ninyo ang pag-iingat at gabay ng ating Diyos. Walang ibang pangalan kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, atin pong sambahin at pasalamatan at papurihan ang ating Panginoon na nagbigay ng napakagandang oras na ito upang makapanalangin, makapagbulay-bulay at makapag-aral ng kanyang mga salita. Magandang gabi rin sa inyo, Ate Mirasol, may kong family, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganun din, Ate Gina and Magbohos family. Yan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagaling ka, Mika. At patuloy kayong ingatan ng Panginoong Diyos. At salamat din nga pala kay Bebet, na anak ni Ate Gina, na siyang nagpipintura ng ating gate at ng harap ng ating simbahan. Salamat sa panahon mo, Bebet. At pagpalain ka ng Panginoon. Okay, atin pong papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Yan, magpatuloy po tayo sa magitan ng ating pag-awit, awitan natin ang Panginoong Diyos. Yan, puri po tayo sa Kanya. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whate'er befall, trusting Jesus, that is all.
brightly that His Spirit shine into this poor heart of mine. While He leads, I cannot fall. Trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Singing if my way is clear, praying if the path be drear, if in danger for Him call, trusting Jesus, that is all. Trusting as the days go by, trusting as that moments fly, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that's all. Trusting Him while life shall last, trusting Him till earth be past, till within the jasper wall, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever befall, trusting Jesus, that is all. Amen. Trusting Jesus, that is all. Sige po, tayo po'y sandaling manalangin. Let's pray. Mapagpala at mabiyayang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagtipon ngayong gabi upang kami ay magpasalamat, magpuri, at ibalik ang karangalan, ang kadakilaan, ang kapurihan sa iyong pangalan. Tunay, Panginoon, na hindi nagbabago ang iyong pagka-Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman. Samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay at pag-aaral, sa aming pakikinig, maunawaan namin ang iyong mensahe. Sa iyong lingkod na iyong gagamitin, bigyan mo, Panginoon, ng karunungan. Holy Spirit, samahan niyo po kami sa gabing ito. This is our declaration and prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan. At tunay na tayo po ay makakarinig ngayon ng mensahe, no, na ipapayag sa atin ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong Bible, samahan niyo po ako na basahin ang sinasabi sa talata. Hango po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talata 19. Ito po ang sinasabi, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Walang magkukulang kapag sa Diyos nananangan. Yan po ang tema ngayong gabi. Kung napakinggan yung mabuti, yung tema, yung awit kanina, Trusting Jesus, that is all. Ang ibig sabihin lamang nito, ang magtiwala sa Panginoon ay isang kabuuan ng iyong pagtanaw,
kung ano ang Diyos at kung papaano kumikilos ang Diyos sa mga buhay na ito. Kaya kung titingnan ninyo ang sinasabi ng Pilipos, dito makikita natin na sinasabi niya, buhat daw po, no? Buhat sa hindi na mauubos sa kayamanan ng Diyos. Ang tanong dito, asaan ba ang kayamanan ng Diyos? Papaano po ba natin ma-define yung kayamanan ng ating Panginoon? Kung naririnig po natin every time na sinesermon din ito ng ating mga manggagawa, ng mga pastor, na huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Dahil sa lupa, mayroong magnanakaw, maaring mangalawang, at uuwi sa kawalan ang iyong pag-iimpok sa lupa. Kaya ang lahat ng meron tayo sa lupa, hindi yun magtatagal. Mawawala, maaring kunin sa'yo, at maaring agawin sa'yo. Pero ang kagandahan, sa gabing ito, na ipinapayag ng mayakda, na ayon kay Pablo, na dapat makita natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon na tayo po ay maaring dumadating sa punto ng buhay na ang kalagayan natin ay tingin natin na nandoon sa kalagayan na walang-wala at nasa ibaba. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi mo na nararanasan ang kayamanan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Sapagkat ang kayamanan na meron ang Diyos, ito yung kayamanan na hindi nakikita. Kayamanan na hindi nahahawakan. Kayamanan na hindi mo pwedeng bilangin. No? Countless. No? Hindi mo pwedeng sabihin at hindi mo po pwedeng angkinin. Dahil ang kayamanan ng Panginoon na ini-offer sa atin ay para sa lahat. Maaring makinabang ka pero hindi mo pwedeng suluhin. No? Yan ang kayamanan na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Yung damdamin na kung saan ang iyong pakiramdam ay naroon ang iyong sitwasyon na kahit na ikaw ay kulang sa lupa, pero pag nasa Panginoon, parang hindi ka nagkukulang. Talaga namang hindi magkukulang. Kaya nga sabi sa tema, walang magkukulang kapag sa Diyos nananangan. Kaya ito ang nais ng Panginoon, ang tao na nanangan sa Diyos. Ito yung mga taong nakakalampas, na-overcome yung everyday ng buhay niya. Magugulat kayo, gigising ka sa kinabukasan at iisipin mo yung kahapon, oo nga, bakit ko nalampasan? Bagamat nung umaga iniisip mo yung problema mo sa maghapon, pero nalampasan mo because of your trust to God. Kung hindi ka nagtiwala sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo maisosurvive ang araw-araw na buhay na ito. Naalala ninyo ang kwento sa Old Testament nung mapalaya na ang mga Ehipto, no, ang mga Israelita sa Ehipto, napalaya na sila kasama ni Moses. Then dumating sa point na naroon sila sa ilang. No? Yung ilang na kung saan tinatawag na wala kang makikita kundi buhangin. Isang kalagayan na wala kang matatanaw kundi kaduluduluhan. No? Talagang walang halaman, walang kung anuman. Nasa ilang sila. Pero sumunod sila sa Panginoon ayon sa pangako ng Diyos na hindi sila pababayaan. At noong panahon na ubusan sila ng kanilang kakanin, na bit-bit nila noong panahon na nandoon sila sa Ehipto hanggang sa sila'y nagtatravel papuntang lupang pangako. Ano sabi ng Panginoon? No?
mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Binigyan sila ng salitang, ng pagkain na tinatawag na mana. At yung pagkain na iyon ay yung prepare ng Diyos na mula sa kalangitan. Itong pagkain na ito ay isang pagkain na hindi kailanman po pwede mong hindi mo pwedeng lumampas sa kinabukasan sapagkat ito ay masisira. Ito yung pagkain na kailangang maubos mo lamang sa araw na ito. Ito yung pagkain na hindi po pwedeng angkinin. Kaya may mga Israelita noong panahon na yon, nagtira sila. No? Nakita ng Panginoon, may mga hindi pa nakakakain na iba, pero yung iba ang ginawa, kumuha ng higit na nais nila. Pero nung kinabukasan, nung nakita nila yung pagkain na iyon, inuud na at nasisira na. Anong ibig sabihin nito? Pinapakita naman ng Panginoon kapag ang iyong intensyon, ang iyong intensyon, hindi ayon at hindi akma sa pamantayan ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, hindi mo mararanasan ang tunay na yaman mula sa langit. Ang tunay na yaman sa langit ay yung kalagayan na kung paano mo ipinagpapasalamat kung anong meron ka. Yung pagiging kontento. Kung anong meron sa iyo, yun ang pinagpapasalamat mo. Na kahit ito ay sapat, na kahit ito ay tama lang, na kahit ito ay isakto lang, hindi ka nagangad ng higit doon. Bakit? Sapagkat dito tayo tinuturuan ng Panginoon. Ayaw ng Lord na dumating sa point ng buhay natin na tayo ay mawala na sa focus ng kanyang pagkakatawag sa atin. Ang tao, mga minamahal, binigyan niya ng natural na katalinuhan, natural na pag-iisip. No? Kaya meron tayong tinatawag na free will. Itong free will na binigay sa atin ng Panginoon upang ma-express natin yung saloobin natin, yung iniisip natin, yung gagawin natin. Pero ang mahalaga, anuman ang meron ka ngayon, kung dahil sa lakas, kung dahil sa pag-iisip, kung dahil sa pamamaraan na meron ka, at least alam mo, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kaya yung salitang hindi maubos-ubos, hindi pa man din nakakarating sa'yo, yung ninanais mo, pero ipinaparanas na sa'yo ng Panginoon, kung dumating man yan sa'yo, huwag ka naman sana maging hambog. Ano yun? Maging hangal. Pagkatapos mong payamanin, pagkatapos kang ilagay sa kalagayan na naging maayos ang sitwasyon mo, pagkatapos na ikaw ay maging successful, then at the end of the day, mga kapatid, nagyayabang ka pa din. Nakalimutan mo ng lahat ng iyan ay galing sa Panginoon. Kaya kung anong meron tayo ngayon, mga kapatid, yan ay galing sa Diyos. Wala kang dapat na ipagmalaki dahil lahat ng meron ka, hindi mo yan madadala kung saan ka ngayon naroroon. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Katotohanan, sinasabi ng banal na salita ng Panginoon, hindi masama ang mamuhay ng marangya. Ang masama, yung maging sakim, yung maging gahaman, yung maging makasarili. No? Yun ang magiging dahilan para hindi natin makita ang tunay na yaman mula sa Panginoon. Kaya yung yaman mula sa Panginoon, tulad na sinasabi ko kanina, hindi ito yung nabibilang, hindi ito yung naitatago. Ito yung yaman na nahahayag sa buhay kung paano mo ini-express yung kabutihan at yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa ating kapwa. Kaya ang linaw na sinasabi ng talata. Totoo yun. Hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Ano bang mas kailangan natin?
tanong ko lang, ano ang mas kailangan natin? Kung kayo po tatanungin. Di ba? Ang kailangan ng tao, hindi yung mga bagay. Hindi yung mga nahahawakan. Maaring sinasabi natin, kailangan ko to. Sino bang walang kailangan? Lahat tayo nangangailangan. Pero ang mahalaga, malinaw sa atin kung ano ang mas kailangan natin. Kaya yung desire ng heart natin, ang siyang nakikita ng Panginoon, ang siyang nababasa ng Panginoon. Kung hindi maganda ang desire ng puso natin, at hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang paglilingkod natin, mga kapatid, sa tingin ko, hindi mo mararanasan kung ano yung mas kailangan mo. Sapagkat hindi maibibigay ng mundo yung mas kailangan mo. Ang makapagbibigay lang yan, kundi ang Diyos na higit na nakakaalam ng lahat ng bagay at kalagayan ng tao. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, yes, ito yung mas kailangan natin, yung pakainin ang buhay espiritual para lumago. Tama ka at Eloida. Yan yung sagot na maaring nagbibigay sa atin ng napakagandang pagtanaw na ang ating kayamanan sa Diyos ay katulad ng kanyang paghahari. Ang kanyang paghahari ay magkaroon tayo ng intimate relationship sa kanya. Yung maging malinaw sa atin yung ating pagkilala, yung ating pagtanaw sa nag-iisang Diyos, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa talata, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya mapapansin ninyo, hindi pa man din kayo nagsasalita, pero nakikita na ng Panginoon ang mga puso natin, ibinibigay niya na ito. Diba? Alam ko, na-notice nyo ito, no? At alam ko na e-experience nyo ito. Yung hindi ka pa man din nagbabanggit o hindi ka pa man din lumalapit, umihingi, pero basang-basa na ng Panginoon yung isip at puso mo. Then, kinabukasan, nakalatag na yung mga bagay, nakalatag na yung mga pangangailangan, nakalatag na yung mga nasa isip at puso mo sapagkat yun ang deklara na may pusong tama at maayos na desire ng pagkilala kung paano niya ina-acknowledge ang Diyos na makapangyarihan. Ito ang kulang sa tao. Naniniwala siyang may Diyos, pero ang babaw ng kanyang pagkilala sa Diyos na may kakayanan ng lahat ng bagay. Iba kasi yung naniniwala ka lang sa kinikilala mo na ang Diyos ay makapangyarihan. Sapagkat kapag kinilala na natin ang ating Panginoon na pinaglilingkuran, naniniwala po tayo na magiging smooth ang buhay na meron tayo sa mundong ginagalawan natin. Sapagkat ang iniisip natin, ang laman ng puso natin, ang pagkilos natin, ay nagre-reflect, no? Doon sa magandang kalooban ng ating Panginoon, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, your will be done, Father God. Your will be done, Jesus. Pag yung will na ni Lord ang nasunod, yun ang tunay na kayamanan na mas kailangan natin. Yung nagagawa natin, yung napakagandang kalooban ng Diyos. Sapagkat doon sa kalooban ng Panginoon, mararanasan natin, mararamdaman natin, ma-experience natin kung ano nga ba ang tunay na yaman na sinasabi sa atin ng talata na ito.
ito'y matatagpuan lamang kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga linaw, no? Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino pang ano natin? Sino pang lalapitan natin? Wala na. Pero pastor, bakit may mga tao na lumalapit sa kapwa-tao? Ang tanong, sino ba yung nilalapitan mo? Yan bang taong nilapitan mo, naniniwala rin doon sa pinaniniwalaan mo? Alam nyo mga kapatid, ikinukunik tayo ng Diyos kasi part tayo ng body of Christ. No? Kaya sabi ng Panginoon, sa kanyang mga alagad, magpanalanginan kayo, magpalakasan kayo, magkaisa kayo. Kasi kung hindi tayo magpapalakasan at kung hindi tayo magkakaisa, sino ang magpapalakas sa atin at sino yung kaisa natin? Kaya nga ibinigay sa atin yung kanyang kapangyarihan sa magitan ng banal na Espiritu at yun ang magpapaliwanag sa atin kung sino ang kanyang, kung sino yung ating sasamahan, kung sino yung ating magiging kasama at kung sino yung ating magiging kaisa sa paglilingkod nito. Yung mga naniniwala at yung mga kumikilala at yung sumusunod sa napakagandang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mararamdaman naman natin yun eh. No? Mapipil nyo yun. Kapag kay Lord talaga ang direction ng buhay na ito, walang mga bagay ang makakahadlang sa napakagandang layunin ng ating paglilingkod sa Kanya. Kaya pansinin ninyo, kahit nasa loob na tayo ng church, may mga hadlang pa rin eh. Mapipil ninyo kung sino yung mga pro at against. Mapipil nyo yun. At ipaparamdam yan sa iyo ng Diyos. Ang tinatawag dito ng Panginoon, kapag ka nararamdaman mo yung makakasama mo, yung makakatulong mo, yung talagang iisa kayo, yun ang yaman ay binibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi yun mabibili. Yung tiwala sa isa't isa, yung samahan ng isa't isa, yung magandang ugnayan ng isa't isa. Kaya maraming nasisira na relasyon dahil sa kasakiman, dahil sa kagahaman, dahil sa pagiging makasarili. Maraming nasisira na relationship. Kahit pamilya aawayin. Kapatid pa kaya sa iglesia. Tingnan niyo, ganun lang kasimple. Kapag may self-interest na ang tao, no? Wala nang sinisino yan. Wala nang kinikilala yan. Pansinin ninyo. Pero kapag ang tao lagi nagpapakumbaba sa Panginoon, laging nagpapailalim sa kalooban ng Panginoon, ang ipinapakita sa kanya, yung ikabubuti, hindi lamang ng sarili niya, kundi ng lahat ng mga nakakasama niya. Amen? Kaya mga kapatid, simple lang. Kung ayaw ng tao sa'yo, huwag niyong ipipilit. No? Huwag niyong ipilit. Dahil hindi ang tao, no, ang dapat mong tingnan, kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin. No? Kaya ang buhay ay nasa sitwasyon ng pagpili. Inooperan tayo ng Panginoon. Ano bang gusto mo? Yung marangyang buhay sa lupa o yung masayang buhay kasama ko? Mamili ka. Sabi ng Panginoon, halimbawa lang ito ha. Anong gusto mo? Yung marangyang buhay sa lupa o yung masayang buhay kasama ko? Alam nyo, walang mas magiging marangya sa salitang masaya. Kung ang saya ng iyong paglilingkod ay makasama si Kristo, walang bagay na marangya sa lupa o sa mundong ito ang makapaghihiwalay sa iyo
kay Kristo. Kahit ano pa. Kaya hindi ang authority, hindi ang yaman, hindi ang tuktok o kataas-taasan, o hindi ang lakas, hindi ang bagyo o anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Sa magitan ng Panginoong Hesus, mararanasan natin ang tunay na kalagayan ng buhay na naglilingkod sa Kanya ay may tunay na kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Amen? Maari kang sirain, maari kang hamakin, maari kang saktan, maari kang gawa ng hindi tama, pero hindi mahahagaw ng mga taong ito ang kagalakan at kasiyahan mo sa paglilingkod sa Panginoon. No one can separate us sa ating Panginoong Hesukristo. Wala, kahit ano, walang sinuman, at walang anumang bagay ang makapaghihiwalay. Yan ang tunay na kayamanan sa ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, wala namang perpekto. Ako, hindi na ako perpekto. Alam ko rin, kayo, umaamin na hindi perpekto. Pero sana naman, sa pagiging hindi natin perpekto, gawin natin. No? Gawin natin ng may, alam niyo yun, ng may maayos at katapatan na si Jesus ang nakikita sa ating mga buhay. Okay? Kaya mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos sa mga kapangyarihan, kaya walang magkukulang kapag sa Diyos laging nananangan. Magandang gabi po. Naway makatulong po ito sa ating pang-araw-araw na buhay at maging tanda, no? Maging tanda na tayong mga naglilingkod sa Panginoon ay merong malinaw at magandang perspective ng ating pagtanaw kung bakit tayo ngayon ay nabubuhay na may pananampalataya. Dahil nararanasan natin kung anong buhay dito, yun ding buhay ang kakamtan natin. Pag masaya ka rito, si Kristo kasama, magiging masaya ka lalo. Dahil kay Kristo doon sa kabilang buhay, wala nang patid ang kasiyahan. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon na si Jesus. Sige po, tayo ngayon ay nasa panahon ng pananalangin. Ilapit natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga nais idulog, no? Kung meron man tayong mga prayer request, personal, ito po yung pagkakataon na maidulog natin sa Panginoon ang mga dalangin natin. Okay? Sige po, tayo manalangin. Blessed evening sa atin, lalo't sa mga kapatid na nananangan sa Diyos na makapangyarihan. Ating ilapit sa Panginoon ang buhay na ito. Kaya naman, aming Diyos, kayo ang nakakatalos, kayo ang nakakakita, kayo ang nakakabasa ng aming isip, puso, at buong pagkatao, dahil walang maililihim sa inyo at walang maitatago sa inyo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, sa aming natanggap na mensahe, maaring minsan nadadala po kami, Panginoon, ng kahinaan na kung papaano kami haharap sa kalagayan na meron kami, at lalo kami sinusubok sa sitwasyon na aming nararanasan sa araw-araw. Pero kami naniniwala, hindi nyo kami, Panginoon, bibitawan. Hindi nyo kami iiwan at sasamahan kami sa lahat ng laban at yugto ng buhay na aming nararanasan ngayon. Lord, sa lahat sa aming mga kapatid na nakakaranas, Panginoon, physically ng karamdaman, I pray in the name of Jesus, Ikaw ang ihipo sa mga kapatid namin ito.
at patuloy po nilang maranasan ang iyong pagpapala, ang iyong pagkalinga, at gamitin instrumento, Panginoon, yung mga gamot na iyong ibinigay at pinapainom sa kanila. At makatulong ito, Panginoon, sa kanilang patuloy na paggaling. In the name of Jesus. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid naming nasa ibang bansa. Samahan niyo po sila. Ingatan niyo po, Panginoon, sila. Gabayan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito. Ilayo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan, temptation, sa pagiging homesick, Lord. In the name of Jesus, comfort them, guide them, Lord, lead them, Lord, sa lahat ng banta ng kapahamakan. At maaring ikaw ang Diyos ang siyang patuloy na magpalakas, Panginoon, sa kanila spiritually, at samahan sila sa kanilang pamumuhay saan man sila naroon sa ibang bansa. Salamat din, Panginoon, sa iyong pag-aaruga sa sambahayan ng Faith United Methodist Church. Ang family Adviento, Baloloy, ang family Castillo, ang family Torres, Tonga, ang family Ganan, ang family Reyes, Bongkin, ang family Manalo, ang family Magbohos, ang family Mangawang, at sa lahat ng pamilya, maging sa Yocario family, at sa mga family, Panginoon, ng mga batang nakakasama namin sa Manggahan, sa Sinikway, sa Mabini. Thank you, Jesus, Lord, maging dito sa lugar ng Bolo, ang family ng Magbohos, nila John Michael, ni Ate Marita, nila Tita Edith Briones, maging, Panginoon, kila Ate Eden, at sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak na aming napupuntahan at naipapanalangin. Lord, i-bless ninyo, Panginoon, ang bawat estudyante na patuloy pong binibigyan ninyo ng karunungan. Hindi lamang, Panginoon, sa West's House of Learning, maging, Panginoon, sa mga anak namin na nag-aaral. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng wisdom, knowledge, guidance, at patuloy na maging malakas, malusog ang kanilang pangatawan upang magampanan nila, Panginoon, ang kanilang pagiging estudyante. Samahan niyo rin, Panginoon, kami sa mga hamon na harapin pa namin, sa mga proyekto, Panginoon, na aming tatanggapin. Lord Jesus, i-guide ninyo, Panginoon, ang iglesyang ito, ang Faith United Methodist Church, sa kanyang ika-39th Church Founding Anniversary this coming October 22. I pray, Lord, ang lahat ng preparasyon na ipagkakalob ninyo ay mangyayari. Dahil sa iyo, Panginoon, walang imposible. Dahil sa inyo, Panginoon, lahat magaganap. Kaya naman, Panginoon, dinadalangin din namin ang aming mga kapatid sa buong Batangas, Mission, Philippine Annual Conference, ang lahat ng workers, ang lahat, Panginoon, ng laiko, leaders, members, mapamayap, kabataan, bata, adult at saka adult, Panginoon. Thank you, Lord, sa provision na ipinapakita ninyo, Panginoon, sa iyong lingkod. Na may magampanan, Panginoon, ng iyong lingkod na ito. Na walang kakayanan, na walang magagawa kung wala po kayo. Salamat, Panginoon, sa guidance. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Ganon din, Panginoon, sa sambahayan ng Faith and Devotion Family. Samahan ninyo, Panginoon, saan mang sulok sila naroon ng Pilipinas. Mula sa Cagayan, Tugigaraw, Zambales, Baguio, Tarlac, Pangasinan, Bulacan, maging, Panginoon, sa Antipolo, Taytay Rizal, sa Laguna, maging, Panginoon, sa Batangas, at saan mang sulok, Panginoon, ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Salamat po, Panginoon, sa iyong malawak na paggabay sa amin upang marinig saan man kami naroon. Your word is enough. Jesus is enough sa bawat isa sa buhay na ito. Again, salamat, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, katapatan na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailan paman. Maraming salamat. Dahil sa iyo, O Diyos, nahayag ang isang buhay na mayroong kakontentuhan
isang buhay na may kagalakan na maglilingkod habang nabubuhay. Lord, i-bless niyo, Panginoon, ang lahat ng may kaarawan, maging ang anniversary ng kasal, kayo magpala sa iyong mga anak. Thank you, Jesus, sa mga generous heart na patuloy pong nagiging part ng blessing, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga nagmamahal sa iyong mga gawain. Kawang Diyos ang mag-bless at magpala sa bawat isa. At salamat, Panginoon, pansamantala kami ay maghiwalay, ngunit hindi matatapos ang aming paglilingkod. Magpapatuloy sa kinabukasan at sa darating na mga panahon. I pray, Lord, comfort para sa Gabriel family. Dahil ang mother ng aming Ninong Max ay umuwi na, Panginoon, sa inyo. I-comfort niyo, Panginoon, sila, ang buong Gabriel family. Samahan niyo po, Panginoon, sila. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin na may pagpupuri at pagpapakumbaba at pasasalamat na ikaw lamang, Jesus, ang aming Diyos, buhay at tagapagligtas. Ito pong aming panalangin. Amen and Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, no? At sa ating mga kapatid na patuloy pong nakakasama sa ating faith and devotion every Monday, Wednesday, and Friday. Yan, salamat po sa inyong lahat. Yan, magandang gabi po sa Lyocario family. Hello, Jamaica, Kuya Marlon, Ate Mayet, Adel, magandang gabi sa inyo at sa inyong mga kamag-anak dyan. God bless sa Sinikway Compound. Hello, Ate Eloy Dagabilo and Antipolo UMC, magandang gabi sa inyo. Sa aking may bahay, Cheryl Mangawang, God bless sa iyo. At sa mga kapatid nating patuloy na nakapapakinig din. Kay Tita Ate Mirasol Maykong, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa inyong pakikinig. Kay Ate Susana Bagalay, yan, magandang gabi po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Kay Maring Risa Roque, yan, God bless sa inyo dyan, Mare. Dyan sa Pampanga, no? Regards kay Paring Rayman. At ganoon din sa mga kapatid po natin na nakakasama natin. At Gina, kay Mika, yan sa buong family ng Faith United Methodist Church. Kay Tita Seni Galang from Nueva Ecija, yan, magandang gabi sa inyo. At sa mga kapatid po natin na makakapanood, makakapakinig ng mensahe ngayong gabi, ingatan po kayo ng Panginoon. Again, samahan tayo sa buong linggo na ito. I'm Reverend Remios Mangawang na nagsasabi, habang may faith, magpapatuloy ang ating pagdidevotion. To God be the glory. Bye-bye. Bye-bye po.